married ka sa Pinas and may jowa kang Egyptian and you're asking if malabo bang magseryoso sa'yo ang Egyptian na yan. Naku. Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's video, we're going to discuss yung mga comment niyo sa aking TikTok account. So, sasabog na yung aking notification sa TikTok, guys. Sobrang dami yung nagko-comment. So, simulan natin dito kay ate. So, yung tanong nga pala ni ate, what if meron siyang first wife and 3 kids? Ouch, ate. Napakasakit naman nun. Depende na lang sa'yo yun kung kaya mong i-accept yung mga consequences na darating in the future. Kasi mahirap pasukin yung ganyang situation. Especially for us, Filipinas, it's very hard na magkaroon tayo ng karibal. Masyado pa naman tayong silosa. Alam mo yun? And for me lang I believe na all the women, we deserve to be loved. We deserve to be loved with the man that belongs to us only. Because in case napapasukin mo yung situation na yan, it's also possible na magkaroon pa siya ng 3rd and 4th wife. It's up to you. But advice ko lang, for me, I don't want you to pursue that kind of relationship. Ito naman si ate, comment niya, aray ko, uuwi na nga siya para magpakasal. O diba? So, after you spending your energy and giving your love to that person, your trust, then suddenly, ganun-ganun lang, uuwi siya sa bansa nila, uuwi siya dito sa Egypt para lang magpakasal. Sa totoo lang talaga guys, ang mga Egyptian, usually yan kapag nasa abroad, nag-iipon yan sila kasi magpapakasal sila dito sa bansa nila. So, may mga cases din naman na open sila na magpakasal sa ibang lahi. Pero ang problema kasi, minsan kapag ando na sa family, hindi siya madaling i-accept ng family. Lalo na kung magkaiba kayo ng religion. So kung makakahanap kayo ng Egyptian na Christian, doon na lang kayo guys para safe pa kayo. Wow, ito si ate sabi niya, I can be a second wife as long as it's halal. Oo, di ba? May mga matatapang din talagang mga Pilipina at kaya nilang tanggapin yung mga consequences na ganyan. Sobra yung pagmamahal nila dun sa lalaki. Tingin ko lang. I have no idea in their religion, guys, about those kind of things. Pero kapag sila ay both Muslim kasi, naiintindihan nila yung ibig sabihin nung pagiging second wife, third wife. Accept na nila yon. Ito si ate, baka kasi religion lang din nila, kaya tanggap niya na kung siya ay magiging second, third, or fourth wife, as long as papakasalan siya kasi halal sa kanila yun. So, nakakabilib din to si ate. Good luck sa'yo, ate. Naman si ate, sabi niya, buti na lang na sa tamang Christian Egyptian ako, bawal silang mag-asawa ng iba. Totoo yan, guys. So, pag maghahanap kayo ng Egyptian na asawahin, be mindful na lang, guys. Pag-isipan nyo. This what I'm saying Sabi nito ni ate, I made sure if I'm talking to Egyptian, it's Christian. O, diba? Para wala ka ng headache. Ay, sus! Huwag kang maghahanap ng batong ipupukpok sa ulo mo. Ito naman, guys, may nagtanong, sabi niya, sa marriage certificate daw ba ay may nakalagay na first and second wife? Paano daw ba malalaman? Dito kasi sa Egypt, pwede mo siyang i-check doon sa local office nila, yung family registration certificate, i-request mo yan doon sa partner mo para may katibayan siya na wala pa siyang asawang iba. Kasi doon nakita mo yung nakaregister na first, second, o third, fourth wife. Malay mo, apat na pala yung asawa niya, gagawin ko niya pang-5. O diba? Toroy, pang-5 ka, girl. Much better na rin kung kikilalanin mo muna yung Egyptian na kinakausap mo o yung naniligaw sa'yo. Kung totoo man yan sa'yo, kung tapat man yan sa'yo sa intention niya,
papakilala ka niyan sa family niya or sa mga friends para makuha yung pagtitiwala mo. And napaka-important lang is yung respect. Dapat irerespeto ka niya. Kung ano man yung boundaries na ibibigay mo sa kanya, dapat respetuhin niya yon. So mag-background check ka muna doon sa iyong partner. Kilalanin mong maigi bago magtiwala ng lubusan. Ito naman si ate, sabi niya, mahirap bang seryosohin kapag alam niyang married ka sa Pinas? Oh my God! Married ka sa Pinas and may jowa kang Egyptian and you're asking if malabo bang magseryoso sa'yo ang Egyptian na yan? Naku, ate, ang mga Egyptian, kapag alam nilang married ka sa Pinas or may anak ka, 90% ng mga yan hindi kasi seryosohin. Sa totoo lang. Lalo na hindi ganyan papakasalan dahil sa family nila, mahirap tanggapin sa family nila yan. Especially kapag yung guy is single pa. Siguro kung papakasalan ka niya, second, third, fourth wife, may possibility pa. Pero ikaw, nakasal sa Pilipinas, hindi ka na pwedeng magpakasal. Kailangan mo ng Senomar sa Pilipinas bago ka magpakasal, di ba? Or I think guys, if magpapalit ka ng religion mo, pwede kang magpakasal sa kanila. Pero, bakit? Why don't you focus na lang doon sa family mo sa Pilipinas? If you can still fix it, fix it. Especially kung meron kayong mga anak. Kasi, unang-unang masasaktan dyan is yung mga bata. And, bago ka magpakasal nga, kasi guys, pag-isipan yung maigi, yung papasukin nyo. Kasi, malaki ang difference ng culture nila sa culture natin. Lalo na kapag Muslim yung papangasawahin nyo. Think twice lang. Kung kaya mo pang ayusin yung family mo sa Pilipinas, ayusin mo. Mag-focus ka dun sa family mo. And love your family. Love your kids first. Before anything else. Bago yung kasiyahan mo. Ito naman sabi ni ate, malapit ko na siyang ibalik. Meron kasi talaga pasaway yung mga asawa, di ba? So, kung pwede lang ibalik yung mga asawa, babalik talaga. Ibalik mo na yan kung pasaway na masyado, ate. Sige na. Approve. Paano kaya makasungkit ng Egyptian husband? Marami sa Middle East, pakalat-kalat dyan sa tabi-tabi lang, mga nasa mall, nasa street, maraming Egyptian. Pero maghanap ka ng Egyptian na mabait. Kaya na sinabi ko, maghanap ka ng Egyptian na pareho kayo ng religion. Mahirap kasi kapag magkaiba kayo ng religion. Ang daming sacrifice ng babae. Ito naman, anong buhay kaya kapag second wife? E di, arrange yung schedule. First schedule kayo nung mga karibal mo. Kailangan may board kayo para arrange well yung schedule. Ito naman si ate, sabi niya, magiging third wife pa ata ako. Wag mo namang i-wish, wag naman sana, di ba? Kung makahanap ka pa ng iba, why not? Kung pwede kang magkabayan ka na lang, Pilipino ka na lang kung masakit. Masakit ang magiging yung kapalaran sa ganyan. Naku. Ito naman may nag-comment yung kilala ko, yung karibal niya, yung mama nung lalaki, may relasyon sila nung mama. Hala, grabe naman yan. Totoo ba yan? Ay? Siguro. Pwede ba yun? Yung anak sa kay nanay, may relasyon. Ay. Magbabasa na lang ulit ako ng mga comment next video, guys. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Ay. Love, guys. Love yourself. Love yourself first. Bago kayo magmahal ng sobra dun sa iba. Oh my God.